talagang bakbakan. Ito ang balita na ikay mawiwili. So mga par, IBF Featherweight Champion Angelo Leo dadayo ng Japan hindi lamang para depensahan ang kanyang titulo, kundi magpakitang gilas na rin sa harapan ng mga boxing fans ni Naoya Inoue. Ito ang sinabi ni Angelo Leo sa kanyang latest interview. Gusto daw magpa-impress ng Mexican-American fighter sa paparating na laban nito kontra kay Tomoki Kamida na mangyayari sa May 24 sa Osaka, Japan, para mapansin ni Inoue at maisama ito sa kanyang fight plan kapag tuluyan na ito umakyat ng timbang sa 126 pounds. Dagdag pa ni Angelo Leo, mga idol, ngayon daw nasaradar na siya ni Inoue dahil pinalagan daw nito, mga idol, ang kapwa nito pro box fighter na si Ramon Cardenas. Malamang daw, mga idol, siya na ang susunod. Well, isang napakagandang bakbakan, mga idol, ang Angelo Leo kontra kay Inoue. Parehong may diin ang mga suntok nila. At sa mga nagsasabi ng pagkailan daw si Leo kay Inoue dahil tinalo na ito ni Stephen Fulton, sobrang maling tiyanta to, mga idol. Matibay at malakas si Leo at hindi naman siya natalo ni Fulton na logi ito sa bakbakan. Binugbog din ito si Fulton. Malaki na ang pag-improve ni Leo, mga idol. Delikadong threat na talaga ito para kay Inoue. Pinatulugan nito, mga idol, ang hari ng featherweight division na si Bernardo Lopez. Kaya hindi imposible na patulugin din ito si Inoue. Samantala sa naging interview naman po kay Canelo Alvarez, mga idol, natanong po siya, mga boss, kung meron ba daw pag-asa na labanan nito si David Benavidez sa future. Pareho pa rin, mga idol, ang naging sagot ni Canelo kagaya ng dati. Ano yan, mga boss? Bukod daw sa bastos magsalita si Benavidez, ano ba daw ang nagawa nito sa boxing sports? Basura naman daw ang kanyang resume at wala pa daw ito napapatunayan sa bakbakan. At ito ang nakakatawa na part, mga idol, para kay Canelo. Parang ginisa lang nito, mga idol, ang kanyang sarili sa kanyang sariling mantika dahil ayaw niya labanan si Benavidez dahil sa wala pa daw ito na-accomplish sa bakbakan. Pero ang mga huling nilabanan nito, mga idol, kagaya na lang ni Jaime Munguia, John Ryder at Edgar Berlanga, kung tutuusin, mga idol, mas basura ito kay Benavidez. Si David Benavidez, mga idol, naging kampyonan ng super middleweight at tinalo nito ang malakas na si David Morrell. Hindi naman natin sinasabi na takot si Canelo na lumaban kay Benavidez dahil wala naman talaga takot na boxer. Takot lang talaga ito mapahiya at matalo sa kamay ng Mexican monster. Sa kabilang banda naman, mga idol, sa naging article nga po ng World Boxing News o WBN, napag-usapan dito, mga idol, kung gaano natakot si Floyd Mayweather Jr. dati nang binigay sa kanyang offer na laban kontra kay Antonio Margarito, kung saan sobrang natakot daw si Floyd kay Antonio Margarito dahil in-offer sa kanyang laban na galing lamang si Antonio Margarito sa controversial na panalo nito kontra kay Miguel Cotto, kung saan meron daw laman ang padding nito, mga idol. Kaya ayaw lumaban ni Floyd, baka masira ang kanyang muka. At dito rin natin nalaman, mga idol, na dapat si Floyd pa lang lalaban kay Margarito para sa WBC Junior Middleweight title, pero si Manny Pacquiao lang daw ang nag-volunteer at nagkaroon ng tapang na harapin ang kinatatakutan na si Margarito. Grabing tapang talaga dito ni Pacman, mga idol. Mantakin nyo kasi, mga boss, hindi niya inisip ang issue ni Margarito. Nilabanan pa rin niya ito sa kabila ng lahat at bagkos binugbog niya pa ito ng wagas sa bakbakan. At malamang ito din ang rason, mga idol, kung bakit tamang iwas din si Floyd dati kay Pacman matapos nito wasakin ang muka ni Margarito.